Nagbago ang tagpo nang may isa pang kasapi ng pangkat ng kalakalan ng Yunhe na napasigaw sa pagkabigla, isang manikang sumasayaw ng kusa. Lumapit ang pinuno ng pakpak at mahinahong nagsalita, sinasabing nauunawaan niya ng lubos ang kalagayan ni Ginoong Song, subalit maingat niyang tinanong kung totoo bang si Opisyal Po Jongsa mismo ang humiling ng nasabing bagay. Sandaling napatigil si Ginoong Song, tila nabalisa, bago siya napilitang umamin ng may pag-aalangan na hindi ganap na iyon ang katotohanan, sapagkat ang lahat ay may kaugnayan pala kay Binibining Ju. Pagkarinig sa pangalang iyon, biglang bumigat ang hangin. Ang tahimik na katahimikan ay parang manipis na tabing ng pangamba na bumalot sa bawat isa, at malinaw na bakas sa kanilang mga mukha ang tensyon. Makaraan iyon, magalang na humingi ng paumanhin ang pinuno kay Ginoong Song, ipinaliwanag na sa kasamaang palad, hindi nila maaaring tanggapin ang naturang kahilingan. Sa sandaling iyon, muling sumilay sa guni-guni ni Siho ang mga narinig niya tungkol kay Binibining Ju, at sa kanyang isip ay tila nakatali at natakpan ang kanyang bibig, tanda ng panganib na bumabalot sa pangalang iyon. Ibinahagi ni Siho na may kakaibang laro umanong kumalat sa hanay ng mga mararangal na kababaihan, isang mapaglarong kapritsyo kung saan tuwing isang buwan ay pipili sila ng isang ginang, at ipapagawa rito ang pagkuha ng mga pambihirang bagay bilang isang hamon. Minsan, hinihiling sa kanila ang mga bagay na halos di makatotohanan, gaya ng isang gintong bulaklak. Kapag nabigo ang ginang na iyon sa hamon, siya'y mapipilitang magdaos ng marangyang piging para sa lahat ng kasaling kababaihan. Ngunit ang nagwagi, ang babaeng nagtagumpay sa hamon, ay itinataas bilang reyna, pinagsisilbihan at pinupuri ng iba hanggang sa magsimula ang panibagong yugto ng laro. At ang may likha, tagapamahala, at tunay na utak ng larong ito, ay walang iba kundi si Binibining Ju, ang asawa ni Opisyal Po Jongsa. Sa paglipas ng panahon, ang larong iyon, na nooy isang payak na libangan lamang, ay unti-unting nag-anyong isang mabangis na paligsahan na nagsimulang makasugat sa mga inosenteng mamamayan. Tahimik na inamin ni Siho sa kanyang sarili na noong unay hindi niya maunawaan kung bakit tila baliw na baliw ang mga mararangal na ginang sa ganoong kababawang laro. Ngunit ngayoy unti-unti niyang nauunawaan, matapos masaksihan ang labis na pagkabalisa ni Ginoong Song, na mariing iginiit na siya'y labis na napagsamantalahan. Mariin niyang isinumpa na kailanmay hindi siya gumawa ng kaiyahiyang bagay sa buong buhay niya, at hindi niya moari kung paano siya naparatangan ng pandaraya sa buwis ng sariling lupa. Idinagdag pa niyang kung makukuha lamang niya ang bihirang manikang iyon, madali na niyang mapupuntahan si Opisyal Po Jongsa at lubos na maipapaliwanag ang maling paratang. Napaisip si Siho kung ilan na bang buhay ang winasak ni Binibining Ju sa ganitong paraan. Naalala niya na si Ginoong Song ay isa sa pinakamatandang kasamahan ng pangkat ng kalakalan ng Yunhe, at kilalang iginagalang ng mga karaniwang tao. Sa sandaling iyon, naisip ni Siho na kung tutulungan nila ngayon si Ginoong Song, tiyak na makakabayad ito ng utang na loob ng higit pa sa inaasahan. Ngunit agad din niyang binawi ang isiping iyon, sapagkat batid niyang napakadelikado na makialam sa mga usaping may kinalaman kay Binibining Ju sa ganitong yugto. Nagtapos ang tagpo sa katahimikan ni Ginoong Song, nakalugmok sa pagkadismaya, habang marahang ipinatong ng pinuno ng pakpak ang kamay sa kanyang balikat upang siya'y damayan. Ngunit may mapait na ngiti sa labi ni Yun Siho habang tahimik niyang inusisa ang sarili kung ano nga ba ang kanyang iniisip sa mga sandaling iyon. Muling bumalik sa kanyang alaala ang madilim na nakaraan, ang malupit na kapalarang sinapit ng kanilang pangkat ng kalakalan. Naisip niya kung anong landas ang nagtulak sa kanila tungo sa ganoong mapait na wakas, at kung anong layunin ang kailangang tuparin niya ngayon. Pagbabalik niya sa alaala ng nakaraan, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang amang nakatali at lupaypay, isang tanawing nananatiling marka sa kanyang puso. Ipinangako niya sa sarili na kailan may hindi niya lilimutin ang madugong tagpong iyon. Maya-maya, tinanggal ng pinuno ng pakpak ang mga tali ni Siho. Ikinagulat ng lahat sapagkat inakala nilang siya'y isang karaniwang utusan lamang. Doon ay nagsalita si Siho, sinabing may isang bagay silang dapat malaman, isang bihirang kayamanang labis na pinag-aagawan ng marami. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at mariing idineklara na siya mismo ang pupunta upang hanapin ito. Ipinaliwanag ni Siho na ang tunay na pangalan ng naturang bihirang bagay na binanggit ni Ginoong Song ay ang manikang sumasayaw ng kusa. Habang pinag-iisipan niya ito, bumalik sa kanyang alaala ang mga sandali sa kanyang nakaraang buhay,
na ang lumikha ng manikang iyon ay nagmula sa nayo ng gintong diwata sa lalawigan ng Jiangxi. Nagpa siya si Siho na kung tatanggo siya roon at magtatanong tungkol sa taong iyon, maaaring matagpuan niya ito. Ngunit mahigpit niyang pinaalalahanan ang sarili na kailanmay huwag makipagsagupaan kay Binibining Ju. Naalala rin niyang malapit nang ipalabas ng emperador ang kautusang nagbabawal ng tuluyan sa larong nilalaro ng mga mararangal na ginang, at napagtanto niyang kapag iyon ay naipatupad, tuluyan ng magwawakas ang kaguluhang idinulot ni Binibining Ju. Pinakalma ni Siho ang sarili, iniisip na magiging ligtas siya hanggat hindi siya napapansin ng ginang hanggang sa panahong iyon. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang tagapagbantay na si Yung M, kaya't napalingon siya ng may pagtataka at nagtanong kung ano ang bigla nitong kailangan. Sa matigas na tinig, sinabi ni Yung M na dapat niyang ipaalam ng maaga kung kailan at saan siya tatanggo, lalo na't bigla na lamang niyang napagdesisyonang pumunta sa lalawigan ng Jiangxi nang hindi man lang nagpapaalam. Inutos ni Yung M na bigyang paliwanag ang desisyong paglalakbay ni Siho. Pinaalala nitong balot ng panganib ang paglalakbay at makakapal na nyebe ang mga daan, kaya't ano ang dahilan para hindi umano ito mag-alala sa kanyang young master. Sumagot naman si Siho na kaya niya nang maglakbay mag-isa para sa mga gawain ng kalakalan. At mariing binigyang diin na napakahalaga ng misyong ito para sa pangkat ng kalakalan ng Yunhe. Tiniyak pa niya kay Yung M na sang-ayon na rin ang kanyang ama at ang iba pang nakatatanda sa biyahe. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may bahid ng kasiyahan, sinabing binigyan pa siya ng mga regalo ng kanyang mga nakatatandang kapatid bilang pampuswerte sa paglalakbay. Sa wakas ay napabuntong hininga si Yung M at pumayag din, ngunit mahigpit niyang tinagubilinan si Siho na iwan muna ang kanyang espada sapagkat lubhang mapanganib iyon. Habang pinagmamasdan niya ang young master napansin niya si Palgap, napansin niyang hindi maipinta ang ningning ng ngiti nito, kaya't tinanong niya kung ano ang dahilan ng ganoong kaligayahan. Agad namang sumabat si Palgap, puno ng sigla, at ipinaliwanag na sabik at kabado siya sa parehong pagkakataon, sapagkat ito ang unang formal na paglalakbay ni Siho bilang kinatawan ng kanilang kalakalan. Isa sa mga mandirigmang sasama sa biyahe, si Lim Gayangban, ay ngumiti at sinabing wala dapat ipag-alala si Yung M sapagkat alam niyang kakayanin ni Siho ang anumang hamon sa daan. Ngumiti rin si Siho at tumanggo, sinasabing gagawin niya ang lahat upang maging maayos at ligtas ang paglalakbay. Maya-maya, pabirong sinabi ng isa pang mandirigma na iniutos daw ng kanilang pinuno, si Yushuek, na ibalik agad si Siho. Nang walang gasgas, ngumiti ng sarkastiko si Yung M, sabay komento na maganda rin naman ang payong iyon, bagaman may bahid ng hindi maipaliwanag na pagkairita sa kanyang tinig. Ipinahayag naman ni Lim Gayangban na makakasama rin nila sa biyahe si Guap Myung-hyun, pinuno ng Prosperous Protection Agency, at si Jung Chang, ang leader ng Silver Wind Squad. Wala kayong dapat ay pangamba, biro pa niya, maliban na lang kung may mga tulisan tayong makakasagupa sa daan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumikip ang dibdib ni Siho. Napaisip siya kung hindi ba niya nadadamay ang lahat sa isang panganib na hindi pa nila nakikita. Agad siyang bumaba mula sa karwahe at nagtanong kung may kakaibang nangyayari. Tahimik na napalingon si Yun Siho, at may pagtatakang nagtanong, ano ang nangyayari? Mula sa malayo, isang lalaking matikas ang katawan ng lumitaw. Ang kanyang tingin ay matalim, tila tumatagos sa kaluluwa ng sinumang kanyang tinatitigan. Ngumiti ito ng malapad at mapanatag, saka mabining winika, matagal na tayong di nagkikita. Pagkaraan yun, si Jung Chang, ang pinuno ng Silver Wind Squad ng pangkat ng Yunhe, ay magalang na bumati sa pinuno ng Prosperous Protection Agency, si Guap Myung-hyun, at may ngiting payapa na nagtanong kung kumusta na ito. Pagharap ng matikas na lalaki sa karwahe, napansin niyang tila patungo sila sa lalawigan ng Jiangxi. Ngumiti si Jung Chang at tumanggo, ipinaliwanag na totoo nga, may mga kalakal silang kailangang mapanatiling tuyo. Ngunit dahil sa matinding pag-ulan ng nyebe, bumagal ang kanilang paglalakbay, at ang bawat isa sa kanila ay bakas na ang pagod at lamig ng daan. Pagkarinig nito, ngumiti ng may kasiyahan ang malaking lalaki at marahang tumanggo. Magandang balita iyan para sa amin, wika niya ng may tinig ng kasiguruhan. Ipinaliwanag niya na ang commander ng kanilang kuta ang nagpadala sa kanya, upang anyayahan silang magpahinga muna roon, uminom ng mainit na tsaa, at magpainit bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Nagkatinginan sina Jung Chang at Guap Myung-hyun,
at kapwa silang tumango ng may pagsang-ayon sa mungkahi. Samantala, bahagyang lumayo si Siho sa kanilang pinag-uusapan, at sa kanyang tahimik na pag-iisip ay napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Bigla niyang napagtanto kung sino talaga ang mga taong iyon, mga kasapi ng Green Forest Bandit Gang. At sa sandaling iyon, agad niyang naunawaan ang mas mabigat na kahulugan ng kanilang presensya, kung naroon ang mga tulisan, tiyak na may isang tao sa paligid na higit niyang dapat katakutan. Lumipat ang tagpo sa loob ng kuta, kung saan ang lahat ay nagtipon sa paligid ng isang mahabang hapag na pan ng mainit na pagkain at umuusok na tsaa. Sa gitna ng halakhak at masiglang pagtanggap, buong galak silang sinalubong ng pinuno ng kuta, isang lalaking may matipuno at mar-angle na tindig, na nagpakilalang si Jiang Dasu, ang tinaguriang Fanged Wolf Sword Demon. May ngiti sa kanyang labi habang tinatanggap ang mga panauhin na animoy mga matagal ng kaibigan. Sa kabilang panig, marahang tumindig si Zhong Chang at mahinahong ipinakilala ang sarili bilang pangatlong pinuno ng Yunhe Trading Group at kasabay na leader ng Silverwind Squad. Kasunod niya, may tikas na naglahad si Guak Myung-hyun, ang ulo ng Prosperous Protection Agency, na may dangal at bigat sa pangalan. Ngumiti si Jiang Dasu at mahinahong ipinaliwanag na ang paanyayay mula sa kanyang pagkabahala sa kanila. Sa tindi ng lamig na dumadampi sa lupaing iyon, nais niyang magpahinga muna sila at magpainit sa kanyang kuta. Taos-pusong nagpasalamat si Zhong Chang, sinasabing talagang kailangan nila ng sandaling pahinga matapos ang mahabang paglalakbay. Habang nag-uusap ang lahat, lihim namang napaisip si Siho. Sa kabila ng bansag na, pinunong tulisan, tila tunay na mabuting tao si Jiang Dasu, isang pinunong marunong magpakumbaba, karapat-dapat mamuno sa Green Forest Gang. Maya-maya, masiglang itinaas ni Jiang Dasu ang kanyang tasa ng tsaa. Halina't tikman ninyo ang pagkain at ang mainit na tsaa bago ito lumamig, aniya, may ngiting umaabot hanggang mata. Ngunit sa kabilang dulo ng mesa, may isa sa mga kasamahan na bahagyang kinakabahan. Mahinahon itong ibinulong sa tanod ni Siho, hindi ba't nasa kuta tayo ng mga tulisan? Bakit parang napakapayapa nila? Hindi lahat ng tulisan o pirata ay mahilig magpasimula ng gulo laban sa mga mangangalakal o mga pangkat na nag-aalaga ng proteksyon. Sumabat si Siho, may kalmadong ngiti, noon pa man, ang mga taong nakikipag-away ng walang plano ay agad nawawala sa mundong ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng mahinahon na karaniwan ng nakalalampas ng ligtas ang mga pangkat ng mga ngalakal, basta't sinusunod nila ang mga daanang tahimik na napagkasunduan sa pagitan nila at ng mga tulisan. Isa sa mga kasama ay napatingin kay Siho, may bahid ng pagtataka sa mga mata. Diretso nitong tinanong, bakit ka nagsasalita na para bang naranasan mo na ang lahat ng ito? Hindi ba't ito ang una mong paglalakbay? Nabigla si Siho at bahagyang namula, tila nahiya sa sarili. Mabilis niyang binawi ang ngiti at nagsabing, mga paalala lang iyon mula sa aking mga nakatatandang kapatid, sabay tawa at aniaya sa lahat, kumain na kayo bago tuluyang lumamig ang pagkain. Pagdampi ng tasa sa kanyang labi, napangiti siya sa lasa ng tsaa, banayad ngunit may lalim, marikit na aroma na tila galing pa sa mga bundok ng timog. Sa loob-loob niya'y nasambit, napakaganda ng tsaa na ito, tila napakamahal. Tama kaya na umiinom kami ng ganitong uri sa panahong ito ng taglamig. Biglang tumingin si Jiang Dasu kay Siho, at sa tinig na may halong pagtataka ay wika niya, hindi ka mukhang taong sanay sa ganitong paglalakbay. Bahagyang namula si Siho, marahang ngumiti at magalang na nagsabi, patawad, nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili kanina. Sa tinig na malinaw at may tiwala sa sarili, nagpakilala siya bilang si Yun Siho, mula sa sangay ng pinansya ng Yunhe Trading Group. Bahagyang nagangat ng kilay si Jiang Dasu, tila nagulat sa apelyido, at walang paligoy-ligoy na nagtanong, ang Yun, may kaugnayan ka ba sa pinuno ng Yunhe Trading Group? Tahimik ngunit buong kapanatagan ng tugon ni Siho, ama ko siya. Biglang sumabog sa halakhak si Jiang Dasu, sabay sabing, kaya pala't may kakaibang dating ka, halika, umupo ka at makisalo. Umupo si Siho, ngunit habang kumakain ang lahat, ang kanyang paningin ay naglalakbay sa paligid, matamang pinag-aaralan ang bawat galaw, ang bawat ngiti, at ang diwa ng silid. Tinitigan niya ang mga pagkaing nasa harap, at bagaman ang kanilang punong abala ay tila likas na mabait at maalalahanin, may kung anong kakaibang kabigatan sa kanyang dibdib.
Sa ilalim ng mga halakhak at masiglang usapan, may kakaibang pakiramdam si Siho, isang hinalang hindi niya maipaliwanag. Muling damapo ang kanyang paningin sa pagkain, at naisip niyang kung ihahambing sa mga handa ng kanilang sariling pangkat, tila napakapayak ng mga ito. Kakaiba, naisip niya, sa laki ng kutang ito, tila nagkukulang sila sa pondo. Hindi kaya't ginugutom nila ang sarili para lamang magmukhang marangal sa harap ng mga panauhin. Maingat siyang samubo, pinakiramdaman ang sitwasyon. Paanong nagagawa nilang maging bukas palad sa bisita, gayong tila sila mismo'y nagdarahop. Sa isipan niya, unti-unting nabuo ang isang hinuha, marahil, sa likod ng magiliw na pakikitungo, may hanggaring singilin sila ng mas mataas na bayad sa pagtawid. Tahimik na nagpatuloy sa pag-iisip si Siho, pilit na pinapakalma ang sarili. Ayaw nilang magmukhang mahina sa harap namin. At marahil, hindi pa nila nalalaman ang lihim na nakatago sa kabundukang ito. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataon. Marahan niyang nilingon si Jiang Dasu at sa mahinahong tinig ay wika, "Commander, tila mahirap ang mga araw ninyo nitong mga nakaraang linggo." Parang tinamaan ng kidlat ang silid, napasinghap ang lahat, at nanahimik ang paligid. Dahan-dahan, tumindig si Jiang Dasu, mabigat ang bawat hakbang, at lumapit kay Siho. Sa mababang tinig ngunit puno ng babala, wika niya, "Binatang Panginoon," pagkatapos ay dumilim ang kanyang tinig, malamig at mapanganib, "Isinasantabi kung marahil ay pagkakamali lamang ng kabataan ang iyong sinabi, ngunit ang mga salitang iyon ay isang malaking insulto sa amin." Ngunit si Siho, kalmado pa rin, ay ngumiti ng banayad. "Kung may nasaktan sa aking mga salita, ako'y humihingi ng paumanhin. Subalit tila hindi kailangang maging ganoon kabigat ang inyong tugon." Sa malinaw at matapat na tinig, ipinaliwanag niya, "Naniniwala akong ipinakita ninyo ang ganitong kagandahang loob, sa kabila ng inyong paghihirap, upang makapagtakda ng mas mataas na bayad sa pagtawid, nang hindi ito lantaran." Muling namutla ang mga nakikinig, nagtitinginan at nagbubulungan, tinatanong sa sarili kung paano natuklasan ni Siho ang katotohanan iyon. Nagpatuloy si Siho, "Lahat kayo, kunwari busog na sa harap ng mga panauhin, gayong halatang gutom pa rin." Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Jiang Dasu, at malamig na nagtanong, "Ako ba'y nagkakamali sa aking sinabi?" Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ng pinuno ng kuta. Malakas niyang sinampal ang lamesa, umalangaw ang tunog sa buong silid, at bigla siyang tumindig, naglalagablab ang mga mata sa galit habang nakatitig kay Siho. Sa ilalim ng punit na bandang nakabalot sa kanyang mukha, lumitaw ang matalim na anyo ng kanyang mga mata, isang titig na tila espada, handang tumagan ng apoy at puot. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging tila hangin na kahihirap hingahin, mabigat, malamig, at puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Tahimik na nag-alala ang tanod ni Siho, ano bang ginagawa ng batang ito? Tuluyan na ba siyang nawalan ng bait? Ngunit bago pa man makaisip ng susunod na hakbang ang lahat, biglang sumabog sa malakas na halakhak si Jiang Dasu, isang tawang malalim, umaalingaw sa buong kuta na tila'y tawa ng halimaw at ng isang taong matagal nang nagbitbit ng bigat sa dibdib. Napatigil ang lahat, nagkatinginan sa gulat. Ilan sa mga kasamahan ay pilit na ngumiti at nakisabay sa tawa ng kanilang pinuno, bagaman halatang may kaba sa kanilang mga mata. Samantala, sina Siho at Jung Chang ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga matay nagtagpo, puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang nakatitig sa kakaibang tagpong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang tinig ni Jiang Dasu at muling nagsalita, "Patawarin mo ako, binatang Panginoon, sa masamang palabas na ipinakita ko kanina." Sa mahinahong tinig, idinagdag niya, "Totoo lahat ng sinabi mo. Walang bahid ng kasinungalingan." Napakurap si Siho sa narinig, habang ipinagpatuloy ng pinuno, ang katotohanan, ngayong taon ay naging labis na mabagsik ang taglamig. Ang nyebe bumuhos na parang galit ng langit, at ang aming mga daan ay tila nilamon ng yelo. Hindi naging mabuti ang taong ito para sa aming kuta. Tumingin siya kay Siho nang may bahagyang ngiti. "Ngunit alam kong wala kang masamang hangarin. Sa katunayan, tila may iniisip kang paraan upang mapawi ang aming suliranin." Nagulat si Siho sa kabaitang ipinamalas ng pinuno, sa loob-loob niya'y naisip, para sa isang pinunong tulisan, labis siyang marangal. Sa ibang buhay, hindi ko iisiping may ganitong taong kayang mamuhay bilang tulisan ng may dignidad.
Ngumiti si Jiang Dasu, puno ng kumpiyansa, at naghintay sa sagot ni Siho. Tumikim si Siho, sa kamarahang nagsimulang magpaliwanag. Ang solusyon ay payak, ngunit kung isasagawa, lubhang magiging mabisa. Agad na tumahimik ang paligid, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, sabik na marinig ang kasunod. Ngunit bago siya nagpatuloy, itinuro muna ni Siho ang espada na nakapatong sa mesa. Ito bang espada ay sa inyo, Commander? Mukhang inaalagaan ninyo ito ng husto. Tumawa si Jiang Dasu. Siyempre, para sa isang mandirigma, ang espada ay parang bahagi ng kanyang katawan. Wala akong bagay na mas pinangangalagaan pa kaysa rito. Bahagya siyang tumigil, nagtataka. Ngunit anong kinalaman ng espada sa iyong sinasabi? Ngumiti si Siho, malamig ngunit matalim ang tinig, mas mahalaga ba sa inyo ang bundok Kwatong kaysa sa inyong espada? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Dasu. Bahagya siyang nagtaas ng boses, anong tanong iyan? Ang bundok na ito ang lahat sa akin. Paano mo nagawang pagdudahan iyon? Marahan ngunit mariin ang tugon ni Siho, kung gayon, bakit mo hinayaang pabayaan ito? Agad na nag-apoy ang galit ng mga tauhan ni Jiang Dasu. Bantay sarado ka, binata. Lumagpas ka na sa hangganan. Sigaw ng ilan, handang tumindig mula sa kanilang mga upuan. Ngunit itinaas ni Jiang Dasu ang kamay, pinatitigil sila. Bagaman halatang nagpipigil, mariing tanong niya, ano ang ibig mong sabihin, Siho? Tahimik na tumugon si Siho, tungkol ito sa nyebe. Nagpatuloy siya, malinaw at lohikal, dahil sa kapal ng nyebe, kakaunti na lamang ang mga taong nakakaraan sa bundok. Lumiliit ang inyong nakukolektang bayad sa pagtawid. Kahit kami na isang malaking pangkat, halos hindi namin makayanan ang pag-akyat. Paano pa kaya ang mga mangangalakal na mas kaunti ang tauhan? Sandaling natahimik ang silid, habang ang lahat ay nakikinig. Masiglang ipinagpatuloy ni Siho, kung liinisin ninyo ang mga daan, kung bubuksan ninyo ang mga landas, makakatawid muli ang mga tao ng madali, hindi na kailangang lumibot. Dadami ang dadaan, tataas ang koleksyon, at sa huli, lahat ay makikinabang. Sa mga salitang iyon, tila lumiwanag ang malamig na silid, ang mga mata ng ilan ay napuno ng pag-asa, habang ang iba na may di pa rin makapaniwalang naririnig nila iyon mula sa isang batang mangangalakal na may isip na parang general. Labis ang pagkagulat ni Jiang Dasu, at aminado siyang hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan ang ganoong kasimpleng solusyon. Agad namang nagsimula ang bulong-bulungan sa loob ng bulwagan, ang ilan ay nagbibiruan, nakakahiya, ni isa sa atin ay walang nakaalala niyan. Talagang mas matalas ang isip ng mga taong may pinag-aralan. Ngunit may isa namang agad sumabat, bahagyang naiinis, hoy. Para mo namang nilalay si Commander. Habang ang iba ay nagtatawanan, may ilan ding nang aasar, isipin mo nga, sa tagal niyang pinamumunuan ng kuta, hindi man lang niya naisip ang ganyang kasimple. Ang ilan ay pilit na pinatahimik ang mga bibig, dahil ramdam nila ang bahagyang panlalamig ng ngiti ni Jiang Dasu, na ngayoy halatang nahihiya ngunit pinipilit magpakatatag. Tahimik niyang pinakinggan ang mga usapan, habang ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagsisikap na pakalmihin ang sitwasyon. Huwag ninyong biroy ng sobra si Commander, bulong ng isa, baka masaktan ninyo siya. Maya-maya, tumindig si Jiang Dasu at marahang lumapit kay Siho. Sa tinig na magalang ngunit kaos, sabi niya, Young Master yun, labis akong nahihiya. Isang napakasimpleng solusyon, ngunit hindi ko man lang naisip. Utang ko sa iyo ang karunungang iyon. Tumigil siya sandali, saka tumingin ng diretso kay Siho. May utang na loob ako sa iyo, dagdag niya sa mas seryosong tinig. Sabihin mo, may bagay ka bang nais bilang gantimpala? Kung kaya kong ibigay, ipagkakaloob ko ito. Sa loob-loob ni Siho, marahang sumili ang isang ngiti. Ito mismo ang hinihintay ko, bulong ng kanyang isipan. Bahagya siyang yumuko at mahinahong nagsalita, kung maaari, Commander, nais ko sanang makausap ka ng pribado, sandali lamang. Nagbulungan ang mga nakapaligid, halatang nagulat sa kahilingan ni Siho. Ngunit ang binata ay nanatiling kalmado, ang kanyang ngiti may bahid ng hiwaga, malambing ngunit mapanganib, tila nagtatago ng isang lihim na hindi pa nila nauunawaan. Mayroon akong bagay, wika niya sa mababang tinig, isang bagay na lubhang mahalaga, para sa Yunhe Trading Group, at para rin sa Watong Mountain Fortress. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa loob ng bulwagan.
Ang apoy ng mga suloy kumurap, at ang lahat ay napatingin kay Siho, sa ngiting misteryoso na waring may dalang kapalarang magbabago sa kanilang mundo. Hanggang dito na muna ang ating kwento. Ano kaya ang nais pag-usapan ni Siho ng pribado kay Jiang Dasa na pinuno ng mga bandido? Abangan sa mga susunod na video ang patuloy na paglalakbay ng ating bida kasama ang pangkat kalakal ng Yunhe. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, e-share ang ating video. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lamang sa ating channel para laging updated sa mga bagong tagpo ng ating kwento. Maraming salamat sa panunood.